Pag ako ay namamalengke, una, halimbawa fruits, titignan ako ng prutas. Ang tinitingnan ko agad yung may mga labels kasi nasa batas dapat yung mga nagtitinda may label. Example, yung price, halimbawa 40 pesos per kilo. So hahanapin ko yung mga yun, yung may mga nakalagay na price. Otherwise, pag hindi ko hinanap yun, baka mapamamahalan ako. So, magtanong-tanong ako. Kung minsan, i-compare ko rin ito sa iba. Uy, magkano dyan? Yung mga walang price. Price tag. So, ma-compare ko. So, magtanong ako mga 2 o 3. So, pag makapagtanong ako ng mga 2 o 3 na kung magkano yung presyo niya, yun, ma-compare ko na. Saka ako bibili doon sa pinakamababa. Pero siyempre, quality din. Titignan ko kung maganda yung quality, hindi ba sa bulok o hilaw o gano'n. And then, susunod kong titignan kung okay na yung kanyang timbangan. Usually, ang tinitingnan kong timbangan yung top loading. Kasi yung iba, yung parang pinapatong mo lang gano'n. Top loading nga siya, pero hindi siya analog siya ba, hindi siya digital. So, yung kanyang kiluhan, yung parang may gumaganon, analog yun eh. Pero ang hinahanap ko yung digital. Patong mo yung prutas, tapos lalabas doon na 1 kilo, tapos 40 pesos. O kung 2 kilos, 80 pesos. So, digital. Kasi ang digital, hindi madaya. So, ang ginagawa ko naman, kung tama yung kiluhan na analog na kiluhan, kukunin ko yung prutas na binili ko doon sa may kiluhan, kinilo sa analog, itatry ko sa digital, tama ba yung kiluhan ng kabila. So ayun, alam ko na ngayon, pag Sabado na magkaaroon ako ng mamalengke ko dahil gusto ko na parang makarelax-relax, maalis yung monotony ng trabaho. So alam ko na kung saan ko pupuntahan. Tamang kiluhan, tamang presyo, at saka magandang klase ng prutas. Sa isda naman ganun din. Usually may mga branding na yan. Halimbawa, tilapia, Alcantara. Di ba? Kasi pag hindi Alcantara, hindi nga naman masarap. So tinitingnan ko yung bangus. O Alcantara din kasi masarap. Yan, may mga brand. Tapos, siyempre, i-compare ko rin. Usually, pag tanong mo, alam nila, ay, hindi naman ito namamalingki, dito sana yung mamalingki. Lalaki. Papresyo ka kagad ng mga tindera ng mahal. Uy, dito na ako, 150 per kilo. Oh, so, alam ko na yun. Magtanong ko doon sa kalapit niya na tindera. Maririnig naman ng tindera yung offer sa akin na 150, sasabihin niya, 130 lang dito. Pabulong ang sasabihin ng tindera na isa. So, doon ako bibili. Titignan ko kung ang quality parehas. Yung mata, titignan ko yung mata ng isda kung malinaw na malinaw, tapos maitim na maitim yung kanyang itim na mata, yung sariwa yun. Pag yung mata niya ay parang bulang na, parang inaantok na, ayun, hindi yung sariwa, hindi ko yung bibilin. Pag misa naman, seldom kong ginagawa, lalasahin ko yung isda. Yung mapait, ay ayaw ko na, sira na yun. Or, may lasa na siya, hindi na maganda, hindi na, bilasa na sa Tagalog. Or, yung kanyang karne, ay ipipress mo, yung meat niya, pag medyo malambot na yung, yung isda, yun, luma na yung isda. Ayun, ganun ako mamalengke. Tapos, purposive. Sa mind ko pa lang, bago ko pumunta, alam ko na bibilin ko. Tapos may route ng aking dadaanan, dito, ganyan. Tapos mabilis. Tapos, yan. Siyempre, as usual, maraming dala. Ayan, marami akong bitbit. Lagay sa sakyan, tapos balik na naman. And nagsusuki ako. Kung minsan naman yung suki ko, umaubos ko na. Dahil hindi na ako nagtatanong ng presyo, tinataas na. Yung dati kong binili ng 120, pag susunod, bakit naging 180 na? Parang tinaas niya ng presyo kasi hindi na ako nagtatanong. Lumilipat ako ng iba. Nawalan ako ng tiwala sa kanya. Ayun. So, nagsusuki ako, nag-check ako ng
quality ba na prutas o na product, tamang presyo, at of course, may sistema din ang pamimili. Tapos may budget ako. Pamimili ko 500 lang o kaya 1,000 lang. Hanggang doon lang ako sa limit ko. Yun na.